pray. Kain tayo, guys. Guys, kain tayo. Let's pray. We thank you, dear Lord, for waking us up safe and sound. Thank you for this beautiful day. Bless each one of us. Also our viewers, our supporters, dear Lord, for this vlog. We hope to inspire. Help us, dear Lord, to be able to bless other people because of your blessings. Thank you, Lord. Bless our children, our families, and each one of us that need you today. Because they are sick or in need, bless us all, oh Lord. Forgive us our sins, keep us from harm and trouble. In Jesus' name we pray, Lord. Amen. Amen. Kain tayo, guys. Ito na yung ano. Ano yan? Yung egg spread. Ayan. Ang cute nito, guys, ay lalagyan. Nakita ko sa hypermarket. Tamang-tama siya dyan. Sama? No. Thank you. Ay, sa itlog pala, itlog. Kamay lang. Thank you. Kain tayo, guys. Meron kaming mangga. Meron kaming saging. Tapos yung kakaulat na no added sugar. So, konti lang sugar niya kung ano lang ang nandyan. Pero wala ng added sugar. So, no added sugar doesn't mean no sugar. It still has sugar, just has less. Kasi wala nang in-add na sugar pa. Kain tayo. Meron din, guys, gusto nyo tuna spread at saka cheese whiz with pimento. Kain tayo, ha? Let's eat. Excuse. Nakapagtrabaho na ako sa labas. Oras naman ng breakfast. Pakainin nyo naman ako, no? Sarap, guys. I-try nyo to. Sarap. Shout out to our children, Chris and JR. Jay, here's your favorite egg spread. And Yuri. Hi, anak. Lilia, how are you guys? Hi, Lilia. Hi, Yuri. We love you. Yes, we love you, Lilia. Yuri. Yuri. And Bibi and Honey are the dogs. Somebody asked, Sir, what happened to your dog, the Siberian Husky? Pinanodan niya yung mga lumang vlog namin. Nakita niya na may aso kami. Ano ba daw ang nangyari sa aso namin? Well, actually, they are not our aso. Mga aso sila ni JR. Si Bibi, Siberian Husky. Si Honey, Maltipoo, Maltese, and Poodle. We miss them. Kaya lang, hindi naman namin madala. Number 1, napakamahal. And number 2, and more importantly, hindi sa amin. Binibiro nga namin si JR. Jay, can we bring the dog or at least Honey? Kasi madaling alagaan kasi maliit. Sabi niya, that's kidnapping. That's not yours. Naakusahan pang kidnapper tayo niyan, dognapper. Pero pag nag-video call kami o nag-FaceTime, kasama sila sa FaceTime. Nare-recognize nila yung boses namin. Gusto mo? Oh, yes. Nare-recognize nila yung boses namin. You can tell with their eyes and how they move their ears pag tinatawag namin ang pangalan nila. Siguro nalilito sila. Bakit naririnig nila yung boses? Wala naman doon. Thank you. Nakakatuwa ang mga bata. Mag-English tayo, maintindihan nila na mabuti, pati yung mga daughters-in-law namin. We are happy. The kids, they watch our vlogs. Siguro they miss us.
Maybe they miss us, that's why they watch our vlogs, even though they don't understand fully yung Tagalog. Yeah. Lalo pa si Chris and Lilia, they always watch. Thank you. And then they tell us what's happening. Oh, I guess nakakaintindi rin sila. And then Chris yesterday said, Mom, your vlog is growing. Your channel is growing. There's so many viewers. Because of you guys, because of you. Thank you guys. Dahil sa inyo. And then they even they also I sent them a screenshot of nasaan yung phone ko, nandun pala. Somebody commented, while I'm watching your vlogs on TV, my daughter is listening to Dream Ivory, which is the band of our kids. Sabi niya, my daughter is happy to see her idol's parents on TV or on YouTube. Yan. Dinadala ko sa mga bata, tuwang-tuwa sila. Eto, basahin ko ha, si Bing D. Bing D, shout out. Sabi niya, Saan yung kinibig ko? Sinuha ko. Sabi niya, ni Bing D, watching your latest vlog right now while my daughter is listening to your son's song, Dream Ivory. She's happy seeing her idol's parents on YouTube. Thank you so much, mother and daughter. So, pinadala ko sa mga bata, sabi ni Chris, wow, the whole family has their shine. Beautiful to read. Love you all. Sabi ko, yes, thank you, Lord. Nakakatuwa naman dahil kasi yung mga bata. Pati sila, they are all happy. Both happy. Kasi nga sa inyo. So Chris can come. He was supposed to come this month, but he has to finish work. Finish their album. Recording. So Lilia, Chris's girlfriend, love you Lilia and Yuri. Love you both, Lilia, Yuri. Yuri! Annyeong hasimeka! Kamsamnida! Korean si Yuri. Si Lilia, Japanese, but they were both born in the US. Pero they speak their language very well. Lilia! Arigato! Gozaimasu! Doso! Gozaimasu! Doso! Hi! Doso! My favorite. Kasi hindi matamis. Yung pala si Lilia. So Lilia was supposed to come with Chris. She got approved already for vacation from her job. Kasi yung manager niya yata is half Pinoy, so nakaka-relate sa pag-uwi sa Pilipinas because she's never been here. They always travel Europe or Japan because Lilia's grandma is still in Japan. So, grandma and grandpa. I heard that Lilia's going to Hawaii. Yeah, so hindi matutuloy si Chris. Hindi niya na lang kinansel vacation niya. She took advantage of that or will take advantage of that. She will go to Hawaii to visit her parents. Hello to Lilia's parents! Hello, how are you? Kaya, yun guys. Kain muna tayo. Basta guys, try nyo to pag may time kayo. Pwede nyo dagdag kung ano yung dadagdag sa egg spread na maging panlasa nyo, yung gusto nyo lasa. It's creamy, it's cheesy. If you like eggs, tastes like eggs and cheese and mayonnaise. Pero mayonnaise, hindi ko naman dinamihan kasi yun lang yung mayonnaise na my cream cheese by Eden. Masarap pala yung ano na yun. I will buy again. And I'll tell you the price because I forgot the price. I should be more mindful dun sa mga prices because some people ask if I can show the price. Kasi siyempre gusto nila ano ba yung mga presyo dun sa Pilipinas. I mean, dito sa Pilipinas. Lalo na yung mga matagal na hindi nakakauwi.
Hindi nila alam yung ano, yung mga prices ng everything Or from public market to grocery store. ay, ano, brand ito, masarap siya. I don't know, ikaw bumili. Hindi, meron pa daw, tingnan ko yung lata. Masarap siya, kasi may nabili tayo minsan, hindi masarap. So, nga doon tayo sa hotel. Kanin mo na yan, yung kumain. Ah. Ano? Mm. Thank you. Welcome. May tanong pala. Hindi yata kayo naliligo sa pool nyo or hindi nyo lang pinapakita? Oo. Dahil, siyempre, ano eh, parang, you know, Balang araw. pwede siguro, kahit mamaya, naliligo kami, hindi lang namin pinakikita. Tapos may shower kami dun guys sa gilid. Yung standalone shower lang. Para pwede kang magbanlaw before and after. Para pagpasok mo sa bahay, malinis ka na. Lalo tumami si saging ano. Yeah. May nagtanong din guys. Hindi ka pinagluto ni Kuya Louie sa Mother's Day? Hindi ka, lalabas sana kami, sabi ko mga inasal lang gusto ko. Tapos nung hapon na, tinamad naman na kami. Mainit at Napunta saka... tayo sa ano, Ha? yung gold. Anong hapon? Yun ba yun? Yung araw na yun? Yeah. Magmamang inasal sana kami. Tinamad Hindi. naman ako. Hindi yung ibang araw yun. Hindi. Hindi na kami pumunta. Kasi kung lumabas tayo, tutuloy na tayo. Alam mo guys, kami, sa mga okasyon, birthday, Father's Day, Mother's Day, Christmas, o kung ano pa or Valentine's Day, hindi kami magarbo sa mga, ang tawag dito, sa mga gift sa araw mismo na yon. Sa aming dalawa, sa mga bata, iba, Oo, that's a mga different bata. story. Pero sa aming dalawa, kasi we don't wait for occasions. Okay guys, so for example, may gusto akong perfume. Siya may gustong perfume. We don't wait for an occasion. If we have the money, if we can afford it, we don't wait for an occasion. I let him buy it, he lets me buy it. Or kung ano man yun na pang personal. We don't wait for an occasion. So para sa amin, kahit anong, basta lang ma-afford lang. Kung may pera lang, hindi na kailangan yung iutang mo pa para lang makapagbigay ng gift. Kung ma-afford lang, so kami, we don't wait for occasion. Pero, so, para sa amin, pag may occasion, parang wala lang, parang okay lang. Kasi, kumbaga parang, like, for example, ako wala akong specific na gusto. Ako, ganun din. Siya, ganun din. Kasi hindi ko na alam kung anong gusto ko. Kasi, hindi naman sa meron akong mga damit, meron akong mga sapatos. Kasi kahit wala okasyon, pagka gusto ko nang bumili ng sapatos, bumibili kami. Binibili niya ako. Kahit wala okasyon. We don't wait for occasion. So, yun, meron ako. Kaya, gaano gusto mo? Walang halong biro, God knows. Kako wala naman akong specific na gusto. Ayan na guys. Ang trash binigay na ni Louie Boy yung ng ating tinapay at saka juice. Makakatulong sa break nila. Yung sinampay yung Ha? Sinampay ang? Ayun. See, mano-mano na lang nilang sinasampa. They work hard, guys. Very hard. Buksan natin ito para makita. See, mano-mano nilang diba? Sa Amerika, o sa ibang bansa, hindi ganyan. Oh, they work very hard. God bless them na hindi sila magkasakit. Kasi, syempre, marumi. At saka yung amoy, wala silang mga mask. Pero kung sa bagay, open air naman, but still, no? Yung mga hinahawakan nila. God bless you, guys. God bless you. Ayun yung aming kaibigan, si Rene, nagda-drive.
So, ayun guys, nagkakwentuhan kami nung nagda-drive ng trash. He's our friend. Sabi niya, ang kinikita daw nila, 250 pesos a day. So, barely $5. Ang dollar ngayon is like 57, almost 58 pesos per USD. Isipin nyo guys, no? Siyempre, iba rin ang pamumuhay dito sa atin, pero they work so hard. They work honestly and diligently. Tapos kikita ka ng ganun. Kahit sa standard sa pamumuhay sa Pilipinas, it's hard to fathom how you will survive with 250 pesos a day. Nakakalungkot. So, we will try kung ano man ang maibibigay natin sa every time they come, kahit na malilit lang na bagay, kung ano ang ating makayanan, we will share our blessings. Kasi, bibigay tayo sa mayaman na or sa may mga mayroon na. Yes, they will appreciate it. Yung mga manloloko. I know, yung mga nang-i-scam, yan, no? They do an honest job. 5 sila, I don't know how many today, but last time there were 5 of them. So I made 6 sandwiches. I could have done more, pero I don't have the sliced bread anymore. Kaya yun lang ang ating nagawa. Next time let's do packed lunch for them. Oh, yeah. Yeah, no? Magpapak tayo. Yung pagkain dry, yung for example adobo. Nasa lalagyan or tapos lalagyan na, no? Gawin natin yan, guys. Oo. Dahil bumili naman kami ng meron na kaming lalagyan. Nilalagyan na yung isang pwedeng pagka yung may padadalang kami. Isang parang mga malaki dito ng konti. Disposable, reusable. Tsaka flat ng konti. Yan, ganyan. Yeah, malaki ng konti dito. Tapos meron din ng parang ganito pero mas malalim ng konti. Oo. So, yun, mabalik tayo kay dito. Wala pala tayong alam mo, wala tayo. Disposable spoons and fork. Hindi tayo nakabili, no? Hindi natin naisip yun. Alam nga namang gagamitin nila yung kamay nila, no? Wala Dahil sila. Sorry. Hindi so, pala, bibili tayo. Ayan na, alam mo, turn off the I'll do it. Turn off the pool. Okay, turn off mo, please. Okay. Mabalik tayo kay Rene. Doon sa driver ng nung trash. Ang kagandahan pa, kakatukin ka pag wala na kayong ibang trash. Baka may naiwang pa sa loob, yung ganon. Excuse. Or nung minsan na maaga sila tapos wala kaming trash na nakalabas. Maaga sila. Kung hindi siya kumatok nako, babaho yung trash natin, the next week pa makukuha. Hindi, tsaka doon sa amin, sa California, nasa labas yung kailangan, nasa labas yung trash nyo. Pagka wala doon, kaya anong dami ng trash nyo, kaya nalimutan nyo, basta dumaan sila ron at wala doon. Sorry, wala na yon, nagpas na yon. Hindi na babalikan o hindi kayo kakatukin, hindi kayo i-ring ng bell, hindi. Pero ito, sila, palibasa nga, yun na, kilala na rin. Naging friends na namin. Yeah, naging friends na rin namin dahil nga nakakwentuhan ko. Tapos, yung mga parang, inalam ko kasi yung mga hindi dapat, ganon. Ngayon, at pinaliwanag ko rin nga na yung kung paano ko sinesegregate ang mga trash. Ayun. Yun nga, yung gaya ng nasabi mo na ba kung magkano sa sahod nila? Yeah. 250 a day. They work hard for that money. That's hard. Yun ang mahirap sa Pilipinas, ano? Yung mahirap, lalong hihirap. Yung mayaman, lalong yung mayaman. Ako, lalo na yung mga politiko na, oh my God, hindi ko malaman kung bakit nagagawa nila yung ganon. So anyways, hindi natin dapat pag-usapan yung politiko yan eh. Basta politika, ayokong makipag-usap. I don't wanna mess around. Yun nga, na ikwento, nandiyan, no, kakwentuhan ni Jerlyn na sa linggo pala, sa 17, gagraduate yung anak niya. Nag-iisang anak niya na babae. Nag-aaral sa Baguio. Gagraduate na raw.
Wow, sabi ko gano'n, I'm so proud of you. Eh, ayun, sa kanya, sa paghihirap ko, sabi niya, well, ikaka-proud ako sa'yo, sabi ko sa kanya. Ayun, pupunta raw yung misis niya sa Baguio at attend ng graduation ng anak nila. Ngayon, siya daw hindi makakasama dahil una, may trabaho ba siya? May trabaho, di ba? May trabaho siguro, hindi, at saka yung Hindi, pamasahe. tsaka yung daw. pamasahe. 1,000 round trip. 2,000 pesos round trip sa bus. Are you kidding me? 2,000? Oo. No, hindi naman siguro. That's what he said. Ay, I know, pero yun ang sinabi niya. Yeah. Pero ibig sabihin, hindi naman siguro abutin. Baguio lang eh, di ba malapit ang Baguio dito? Yeah, kung private car, pero pagka Benguet pa daw eh. Sa Benguet daw eh. Well, anyways, yun nga, hindi daw siya makakasama dahil ang mahal nga daw ng pamasahe. Eh, siyempre, naman ako, na-touch din ako. Kanya naman, tinulungan ko rin. Inabutan ko rin ng, gusto ko rin malaman nyo, di ba? Na yun, inabutan ko ng 2,000. Sabi ko, ayan kako, pamasahe ni Mrs. kako. At saka, kung may sobra, pang merienda. Pero, nung umalis ako, nung kumuha ako ng pera, tsaka pala sinabi sa'yo na 2,000 ang pamasahe. Oo. Kaya hindi ko narinig. At kung narinig ko yung gagawin ko at least 3,000. I mean, we like to help. Pero We wish we can help more. we wish na sana yung, kasi kung meron lang kaming extra or meron kaming yung bang darating na sinisiguro namin may darating kami like yung monthly, gano'n, na we like to help. Hahanap kami ng matutulungan. We like to help. At yun ang mission namin. Hindi naman, kung hindi, kaming dalawa lang, hindi naman mission. Kung hindi, pinag-usapan namin yun, na pag uwi natin doon, gusto ko makatulong tayo sa mga nangangailangan. I-share natin Kahit in yung... just our own little way. Oo. Kasi hindi naman natin kaya ng pangmalakasang tulong dahil kasi hindi naman tayo mayaman. Oo, yun lang pinag-usapan namin na at least i-share natin ang blessing na nakukuha natin na ibinibigay ni Lord. Pero ito na, ang blessing. Mhm. Dumating na actually. Yeah. Dahil sa YouTube. Oo. Lumaki. Yeah, oo. Nagkaroon kami ng, for the first time, na mas malaki ang kinita namin sa YouTube. Oh, dati kasi lang, pag $100 $100 lang a a month. Diba, Ay, sinabi ko oo. namin yung pinakauna naming sweldo was 1 cent. Wow, nag-umpisa kami sa cents. Meron kaming video how we started and how soon we got monetized and what was our first kita sa YouTube. Balikan nyo, Backtrack nyo, meron kaming video niyan. Pero hindi kami nag-give up. At saka hindi kasi ikinalilibang namin eh. Oo. Yun ang reason. Yun ang ginawang dahilan ng Diyos na gawin ko nga na ito, malibang tong dalawang to, para na sa gano'n, huwag silang sumuko, wala silang gumibap. Ayun, kasi nga, nag-pandemic, kaya ayun. Pero for the first time, kami. nagkaroon kami ng medyo mas malaking kita Kaysa sa 100. kaysa sa 100. Na doble-doble. So ngayon, yan ang way ng Diyos na makakatulog tayo. Yeah, oo. Dahil kasi, kahit nung sa Amerika kami, dollar ang kinikita namin. Sabihin na natin na okay ang kinikita namin doon. Pero ang bills mo doon is dollars din. Bahay mo, 3,000 mahigit. Dollar ang kinikita Electricity mo, 3,000 mahigit. Ay, 300 mahigit. Yung tubig, gas. Pag gas naman, pag winter, napakamahal din. Dahil kasi gas ang heater. Kotse mo, binabayaran mo monthly. Ang gas na gasolina, ang mahal. Lahat, kada kilos mo, mahal. So, kahit na dollars ang kinikita mo, dollar din ang ginagasta mo. Pagka kinonvert mo yun, sabi mo, wow, yaman ko naman. Grabe. Ang laki ng ginagasta nyo monthly. Ang laki ng sinusweldo, pero after nung binabayaran mo bills, wala nang natira. At saka dollar ang kinikita. Dollar din ang ginagasta. Pero, yun ang kaibahan nung nandun ka namumuhay at saka yun dito. correct. Katulad namin, at least retired na kami. Yung Konting meron kami. yung dollar namin, dinala namin dito,
Kaya yun, nakapagpagawa kami ng bahay, nakabili kami ng mga kailangan. Wala na kaming problema kumbaga sa sa bahay at saka sa mga gamit. Yun na Bayad lang na lahat. bayad ng lahat. Yun na lang bills at saka yung pagkain Pambili namin. ng mangga. Yung pagkain namin sa pang-araw-araw. Ngayon, yun naman, nakukuha na namin yun sa retirement ko. Sabi ko nga kay Jerlyn, pagka kinapos tayo nga ako, yung retirement ko, pag kinapos tayo ng pangkain at pambayad ng bills, sabi ko, pwede naman ka ako kung pumunta sa daan. Sabi ko, yung mga may atras na sasakyan, i-guide mo sila, di ba? Oh, malakas ang malakas ang kita Sabi ko, pwede kong gawin yan, sabi ko gano'n. O mamasada ka na lang sa tricycle mo. Yung tricycle ko. Pwede, hindi, I mean, I can do it, di ba? Pero, dahil kasi kailangan natin mabuhay, kailangan natin kumain. Kaya sabi ko, pag kakapusin tayo doon sa ipinagkaloob sa atin ng Diyos, kung magkano man yon, I can do it. Pwede ko, yung tricycle ko na magagawa, hindi pa naman gawa, yung sidecar, hindi pa tapos eh. Pero yung motor, nandyan na. Andito na sa garahe. Sabi ko, kung sakali man, pwede ko ipamasada yun. Kukuha ko lang ng ng linya. O, di magta-tricycle ako, pang dagdag kain, di ba? At saka pero salamat sa Diyos. At saka yung atras. Pagka may nakita kang sasakyan na atras, kasi magbibigay ka ng i-guide mo lang. I-guide mo kahit lang. mga bata, minsan na nagaganyan. Yung nag-guide na pag umatras ka. Ako nagbibigay ako lagi. Binibigyan ko lagi yun. Kasi malaking tulong dun sila for your safety. Mm-hmm. Mas nga sila, mas delikado sa kanila dahil nandun sila sa kalsada, ina-assist kanila. Hindi yun ang kalakaran dito, which is makakatulong ka rin dahil bibigyan mo lang yan kahit 5 piso. Magkano ba binibigay? 5 piso, Depende. 10 piso. Depende. Yan, ilang ganun sila, ilang sasakyan sila maghapon, kumikita sila, at least hindi sila nagnanakaw, yung mga batang yun. At yun nga ang gusto namin, yung layunin namin, yung makatulong, ma-share yung blessing na natatanggap namin kay Lord. So sana lumaki pa yung YouTube namin, kasi nga, thank you Lord for the first time, malaki ang kikitain namin, malaki ang revenue this past month, which is, kung for example, April, ibibigyan sa iyo sa middle of the next month, which is May. So yung kinita namin sa April, kasi middle of April na dumami ang subscribers at saka dumami ang views. Which is thank you guys, thank you Lord. Yeah. So dahil sa inyo yun, dahil sa inyo. Kung hindi sa inyo, wala kami. Wala kami. Although mag-vlog pa rin kami kasi mga diba, OFW na mga subscribers natin, viewers natin, mga friends, dito sa Philippines. Friends and yung mga may mga silent subscribers na minsan nag-message sa akin ng mga silent subscribers daw sila. Maraming salamat sa inyo. Thank Hindi you, kami guys. Thank you. magsasawang magpasalamat sa inyong lahat. So yun nga guys, so at least, with God's blessings, we can bless others too. Yes. Kasi, hindi namin yun ini-expect, nakikita ang YouTube namin. Yes. Lagi namin sinasabi, magugutom ka sa YouTube kung yun lang ang gagawin mo. You still have to work because YouTube will not make you rich unless you are Alex Gonzaga or Ivana Alawi. Unless na mag-viral. So, kahit sa pakonti-konti makakatulong tayo sa mga kababayan natin. Yun nga, kung meron lang talaga na yung meron lang kaming yung katulad ng mayayaman. Kung sana ang kinikita natin noon, yun pa rin meron tayo ngayon. Pero bayad ang bahay, bayad kotse, walang bills masyado. Can you imagine? Wow! Pero that's not what God's plan is. Kaya yun, well, alam naman na yun ng Diyos na just in case nga na yun. Pero ang willing kami na talagang we are very willing to help other people, Yan, katulad nung yun nga, yung nangungulekta ng trash na yan. Next time, gagawa namin ng kanya-kanyang container sila. Na lunch. Na yun, na lunch nila. Pero bili tayo, pag lumabas tayo, bili tayo ng spoon and fork. Na disposable. Tapos, bala ko, humanap ng yung bang, makikita mo naman kung alin talaga nangangailangan ng tulong. Ay talagang tutulungan namin. Ang dami guys, ang dami makikita mo sa daan. Yun na lang ang mga, kasi di ba sa Amerika uso na may nanlilimos, hindi lahat pero meron, di ba? They have done several documentaries, kahit yung mga vloggers, kahit yung mga TV stations,
they have done documentaries where nanlilimos. Pero at the end of the day pala, dun sa unahan, papasok sa kotse nila guys, mga brand new cars because they make thousands of money sa panlilimos. Yung pala may mga magaganda silang tirahan, may magaganda silang kotse, hindi yun kwento-kwento lang, talagang proven. Mas malakas kumita. Na may mga nanlilimos na yun pala, hindi pala sila dapat bigyan dahil mas mayaman pa sila sa'yo. Scam. Mas maganda pa yung kotse nila sa'yo. Scam. Pero dito guys, makikita mo naman talaga na kailangan talaga nila, you know, kailangan nila mga, oh my gosh, parang masakit tingnan yung hindi, you can tell that they really need money, they need food. They really need help. Tapos alam mo, nung minsan nakita namin dito, habang naka-stop yung truck, siguro may nagtapon ng damit or something na talagang inaano nila, yung tinitingnan nila isa-isa. Kung pakikinabangan sabi ko, kaya somebody's trash is somebody else's treasure. So, totoo yun. So kung meron siguro tayong mga damit, like dyan sa States, meron tayong mga recycling center or mga Salvation Army, mga ano pa ba yun, mga ilagay mo dun yung ano mo, yung mga trash mo, mga damit, sapatos, even furnitures, tapos binibenta nila ng mura, nakakatulong sila sa ibang tao, tapos ikaw bibigyan ka nila ng tax credit or whatever. Pero dito, yun, walang masyadong ganyan yata dito. So, dito sa atin sa Pilipinas, kung meron kayong lumang damit, i-separate siguro sa bag para makita ng mga sa basura. Alam mo, ganun pa man. Pagka nagkaroon ng ahensya dito, government, hindi naman, I'm sorry. Pagka nagkaroon dito ng ahensya, pag dumating sa ganung sitwasyon, let's say, sige, idalhin nyo rito yung mga damit o yung mga gamit na hindi na kailangan, ganito. Alam mo, nangyayari ron, nakukurap pa rin yun. I know. You know, ganun talaga. Oh my God. May yayaman doon. Sigurado. Pero kahit sa Amerika, ganun din yung mga Salvation Army yeah, doon, pero, hindi naman, it's a business. I know, pero doon, nakita mo makabili ka ng pants, 50 cents, no, you know, $3. Nakakatulong din sa talagang mga wala. Pwede ka nga mamili doon para ipadala mo sa Pilipinas kasi yung iba may mga tag pa na brand new pa na tinapon na, dinonate na, tapos ibebenta nila ng murang-mura, so pwede mo pang padala sa Pilipinas dito, pagka dinala mo sa isang organisasyon yun, pagka dinala mo yung gano'n na may sinasabi mong may tag pa, ibebenta yun ng mahal. I know. You know? Tapos, yun, nasa bulsa yun. Yun lang ang talaga, aminin natin, I'm sorry kung merong masasaktan or, you know, ma-offend, I'm sorry. Pero yun ang alam kong kalakaran. At saka, I don't have nothing against sa government. No, nothing. Kaya ayokong pag-usapan pagka-politika. Ayoko. Kaya kung magbibigay ka, diretso na lang sa tao. Di ba sinabi ko naman sa'yo, ang gusto ko, puntahan. Kasi hindi naman yung para magpakilala ko doon. Yung bang pupunta ako sa hospital na, tapos malalaman mo ron, ito kwento na lang to. Libre namang magkwento, libre namang mangarap di ba? Kung may sobra-sobra lang akong pera, ganun ang gagawin ko. Yun nga, pupunta ako sa hospital na talagang yung makikita mo na talagang yung mukha na namamaga, yung ganito, yung parang tabi-tabi sa akin, yung leeg, gano'n, namamaga, na kailangan yun, namamaga. Excuse, kailangan operahan, gano'n. Tapos walang pera. Walang pera. Tapos pipila kung sino magbibigay doon, anong ahensya ng gobyerno ang bibigay. Yun, ang bala ko doon, kakausapin ko ng palihim. Kasi hindi ko nang pwedeng kausapin doon ng yun, di lahat naman sila nagpuntahan, nagtakbuhan sa akin. Huwag naman. Yung bang, I will find a way na makontak sila, to get in touch with them. Tapos, yun, ako na ang gagasta pa, ooperahan ko. Kung kailangan yun yung operasyon. Ang dami kasi kung nakikitang ganyan ng mga nakapila sa hospital or sa mga agencies, mga PhilHealth o kung saan man sila nahihingi ng tulong para sa operasyon or para sa ganito.
Yung mga yon ang gusto kong tulungan. Ang sabi ko sa inyo, pagka yung yung may sobra akong pera, sobra pera ko. Yun ang mga gagawin kong pagtulong. At Kaya we start with something little. yeah, tsaka And yun pa God lang will ang help us. at tsaka yun pa lang ang kaya namin, yung God will help us. You pray, guys. magbigay. Pagpalain tayo ng Diyos. Oo. We are Tayong praying. lahat. We are praying. God bless us all. God bless us all. Guys, quick lang. Bless the whole world. Amen. Guys, tatapusin na natin tong video na to. Ito lang, one more thing na tip sa mga gustong lumipat na dito sa Pilipinas. Retired or not retired. Guys, Nangangawit na yung leg ko. Guys, sandali lang. Hindi ako nangangawit sa inyo, ha. If you wear contact lens, magpareseta na kayo ng 1 year or 2 year supply. Pero every year, di ba, I check up. Pero kung the same naman ang nyo, like ako, ang contact lens ko in the last 2-3 years, pareho lang ang grado, hindi nag-change. So, nagdala na ako ng contact lens dito, nagpareseta na ako. Dahil, alam nyo guys, ilang optical clinics ang pinuntahan namin pag may madaanan kami. Magkano ang contact lens? 3 piraso, hindi 3 pairs, hindi pair. Pieces. 3 pieces, almost 3,000 pesos. Lang yun, isang pair lang yun, at saka yung isang mong mata, sa pangalawang pair, walang walang contact lens. Kasi, hindi na lang ginawang 4, 3 piraso talaga. 3 piraso na contact lens is almost 3,000 pesos. Sa Costco, magkano? Sa Costco, 6, $50, 55. 6 pairs. Yun multifocal, kasi multifocal is a little expensive mas mahal than regular. Para siyang kung sa antipara pa, kung sa sunglasses, kung sa salamin pa, parang progressive ang multifocal. So, magdala na kayo ng nyo. Kaya ngayon ako, tinitipid ko nga aking nakantipara. Hindi. Kasi hindi pa ako na. Tama yung sabi niya, but might as well, before you come back home, magpa-check up na kayo. Tapos, nagpa-check up na ako. Bumili na kayo ng let's say, sabihin natin more than a year or 2 years or so. Pagka yung bagong sa inyo, yung bagong check up sa inyo ng grade ng mata nyo, even though na may changes or wala, bumili na kayo for let's say a year supply, iuwi nyo dito. At least a year supply, para at least hindi na kayo bibili ng mahal. Ganon. Ngayon, just in case naman, kasi doble presyo dito. Excuse. Kasi, hindi naman pwedeng hindi na kayo babalik sa Amerika. Di ba? Or kamag-anak nyo na uuwi dito, yon. Tapos, magpabili na lang kayo doon. Yun ang magandang tip din ni Jerlyn. Dahil kasi nga, totoo yun. Padala nyo yung reseta nyo doon. Bakit ganon? 3 pieces lang. Hindi 3 pairs. Hindi pair. Hindi. Kasi nga naman, ginawa nila yan para dagdagan mo ang bili mo. Yeah, and then also, kagaya ko right now pareho ang grado pala ng mata ko, both the same. Pero dati, for many years, I started contact lens 2010 pa eh. Mula noon hanggang the last 2-3 years, ang grado ng mata ko hindi pareho. So, iba ang binibili kong contact lens sa isa, iba rin sa isang mata. Pero ngayon parehong-pareho na sila. So, ibig sabihin, I can buy 1 box sa Costco na 6, 3 months na yon supply kung monthly ang Magkano? Monthly. $50-$55. Costco! Bekenemen! Pero, joke only. Pero dito, 3 piraso. Ano yung isa kong mata walang suot? Kasi 3 lang. So, kailangan mo ngayon bumili ng 2 box, which is 6 pieces, 3 pairs. 6,000 na. Magkano yung 6,000? 6,000 is how much? 60. Ha? 60. No, it's more than 100. Kasi ang 3,000 is 60 sa tag 50. 60 nga. Sa 50. Sa 50, 60 ang 3,000. So, $120
Kaya nga, yung Ang isang, anim. hindi, yung isang ang pinagbibili nila, So, $60. doble tayo. $60. Oo. Yeah. So, doble, as in doble ang presyo. Ang price. Oh my Oo. gosh. Kaya nung isang araw, nahulog ba naman, I wasn't so careful. Inalis ko sa mata ko, ang contact lens. Ako, nahulog. Hanap kami ng hanap. Hinahanap ko Hinugasan ko, nilinis ko ng mabuti. Hinugasan ko ng solusyon dahil kasi, ako kamahal. Sabi ko sa kanya, Kakoga, it's about time para magpalit ka na. Nakita ko naman, salamat sa Diyos. Amen. Kasi pag nasa computer ako guys, I wear progressive salamin. But if I'm using the computer, nahihilo ako. Dahil kasi, and I have computer glasses too na may grado. Pero, hindi ako sanay sa, salamin. Ako naman, awa naman ng Diyos, malinaw pa ang mata ko. Ang lang sa akin, medyo, yung reading. Yung reading. Kaya, Nakaka-drive siya guys na walang wala akong Ako hindi glasses. ako makapag-drive kung wala akong glasses. contact lens. I can drive nang walang glasses. Pero pagka reading, nakakabasa ako, pero medyo malabo na. O sige guys, next time ulit, baka naburyo na kayo sa aming kwentuhan. Oo, pasensya na kayo pero ganito na lang ang buhay namin ito lang namin, ito lang second chapter ng buhay namin. We are homebodies, so eventually Oo. we will go and Kaya, gala, but kaya sinishare, most days nasa bahay kami. kaya sinishare lang namin kung ano yung everyday living namin, ganon, everyday na ginagawa namin. May share lang namin sa inyo. Yun lang namang mga gusto kaming panoorin, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Kasi yung mga ibang nagsasawa na o ayaw kaming panoorin, thank you rin. Thank you so much. Ayun, at Sana kapulutan ng inspiration in one way or another. Or makakuha kayo ng idea, lalo pa dun sa mga uuwi. sana nga. Sana. Hopefully, makatulong din kami. And also, kayo din ang nagsisilbing inspirasyon sa amin. Yes. Para makagawa kami ng... Kasi hindi madali ito, yung magsalita ka ng... hindi naman kami artista. Hindi naman kami stage personality. Hindi naman kami stage Hindi person. ka pala artista? Kinakasalan kita, akala ko artista ka. Kasi Cover. taga Maynila ka. Cover. Kasi, di ba sinasabi ni Mami, bakit hindi nag-artista si Louie? Sabi niya na. Nanay ko guys, nung una niyang 19 Huwag mo lang sabihin yung year. Kwentuhan na lang. 1994. Kwentuhan na lang ba? 95. Anyway, Wala na nung banggitan ng year. unang narinig ni Mami ang boses ni Louie, di ba dati wala pa namang FaceTime, wala pang video call nung 1990s. Unang narinig niya ang boses ni Louie sa phone. Nasa Pilipinas sila, that time wala pa sila sa Amerika. Ang ganda naman ng boses niya, sabi niya. Hanggang sa, ang picture daw, ang gwapo. Hanggang sa nung umuwi kami, kasal na kami, meron na akong anak si Angel. na 5 months old, I think, and then Tapos buntis pa ako. ka. Oo. May 5 months. So, I left the Philippines at 26 years old, single, 102 pounds, 99 pa nga kaya lang nagpataba ako ng konti kasi sabi nila, naku, magpataba ka. Ang lalaki ng mga pasyente doon, hindi mo kakayanin. Ayun, nag 102 pounds ako by the time nakarating ako ng Amerika. It took me 5 years bago ako nakauwi. 5 years nga ba? 5 years. Yeah. So, pag uwi ko, meron akong dalang asawa, meron akong bit-bit na 5-month-old, at buntis pa ako. At malaki ang tiyan. Malaki ang tiyan. So anyway, pagkakita ng nanay ko sa in-person, gwapong-gwapo siya kay Louie Boy. Tapos sabi niya, teka, bakit ganun? Sabi ko, bakit taga Maynila na siya? Bakit hindi siya nag-audition ng dati? Naging artista siya para si Christopher De Leon. Hanggang ngayon guys, paulit-ulit niya yung sinasabi. Bakit hindi ka nag-audition? Sayang! Yung taga-probinsya, sasakay pa ng barko, sasakay pa ng bus, makapunta lang na Maynila, mag-audition para maging artista. Ikaw nasa Maynila ka na, ba't hindi ka nag-audition? Hindi niya talaga mag-gets kung bakit. Hindi, tsaka, ano pa ba si Mami?
Ay, hindi, sinasagot ko naman sa kanya. Kako, alam niyo, mami, kako, alam mo, kako, kaya hindi ako nag-artista. Bakit nga? Sabi ng gano'n. Kako kasi ayoko ma-overexpose. Tawa ng tawa. Eh, di sabi ko, kung naging artista ako, di hindi ko napangasawa si Jerlyn. Oh. Excuse, di ba? Oh, kaya nga ako, hindi ako pinag-artista ng Diyos para mag-meet kami ni Jerlyn. Ayun. Okay, Mr. Artista, bye-bye na. Oo nga. Bye, guys! Maraming salamat sana, Hari Nawa. Hindi kayo na-bored sa amin. Hindi kayo na-bored. Kami, Thank you all, even our bashers. Thank you for watching. Kasi kung hindi kayo nanood, paano kayo nakapag-bash? So nanood kayo. Thank you for the views. Thank you for watching. Ito na ang buhay namin. Ito na ang daily life namin. Kaya, ayun, kung gusto nyo masundan ng second chapter ng buhay namin, ayun, panoorin nyo kami. Kung hindi naman, okay lang din. Maraming salamat din. Kung hindi. But if you watch, make sure you subscribe and press the like button. And then, i-share nyo rin doon sa mga pariente nyo, sa kahit saan sila sa mundo, kung mahilig silang makimarites. Di ba yung mga kwentuhan na ganito? Sabihin nyo lang na mayroong mag-asawa, gano'n, na parehong madaldal. Madaldal, tapos kung ano pinagsasabi. Tapos, pwede kang mag-join sa pakipagmarites nila. I-subscribe mo na. Sige. So, i-share nyo ha. Bye-bye guys. We love you. God bless. Thank you. God bless. Thank you all. Walang sawang pasasalamat sa inyong lahat. Thank you so much. Thank you, dear Lord. Amen. Bye-bye. Bye-bye.